yan at na-interview namin kanina yung sa crimes against yung sa nilapitan ng driver, no? Tama na Miss Jel Kiran, yung nilapitan ni driver na kinasuhan niya ng torture at serious illegal detention sina Michelle D at the famous Rian Ramos partner. Oo. Ano ba Oo. ang torture at serious illegal detention? Mm-mm. Ayan yung serious illegal detention, kung ibabase ko sa mga news reports at Mm-mm. interviews kanina Oo. doon sa driver at even doon sa mga pulis, Mm-mm. ay ako nagkakaroon ako ng doubt if there was really serious illegal detention against the driver of Rian Ramos. Ah. Kasi ganito yan. Oo, sige partner. Oh. Ayon sa kwento, nag-umpisa ang lahat dahil pinagbintangan ni Rian at ni Michelle D Mm-mm. at nung Panlilyo, tatlo Mm-mm. sila Tatlo rito sila eh. Yeah. itong driver na kumuha ng ampaw na naglalaman Ng ng film. mga importanteng impormasyon o Oo. kaya yung Film. USB na Film, may mga oo. laman yatang mga kontrata to Oo. na more than 30 million ang worth, Mm-mm. no? At hindi natin masyadong maano kasi hindi naman natin nakita yung reklamo sa qualified theft. Mm-mm. Pero sabi nung taga BACC, allegedly nasa 30 million yung laman Mm-mm. ng yung value nung kinuha Mm-mm. ng driver. At dahil diyan, siyempre if I were Rian Ramos, Mm-mm. definitely at nakita ko siyang kinuha niya o nalaman ko, nagkaroon ako ng personal knowledge Na na you kinuha. have just Oo. committed a crime of Mm-mm. qualified theft. Mm-hmm. Hindi ko palalabasin yan ng aking condominium unit. And then I will try to exert efforts para makuha ko yung kinuha niyang bagay sa akin. Oo. Dahil importante para sa akin yan, no? Mm-mm. Even yung mga sensitive photos included. Mm-mm. So, hindi kita palalabasin hanggang hindi mo binibigay sa akin yan. Mm-mm. So, kasi qualified theft to, bakit naging qualified theft? Oo. It is because of the fact that it was committed with grave abuse of discretion. Otherwise, kung walang may involved na trust dito eh. Pag may Mm-mm. trust and confidence ka sa isa mong empleyado at gumawa yan ng pagkuha ng gamit mo, nagkaroon ng theft, that is no longer considered as a simple theft, but a qualified theft because nagkaroon ng grave abuse of discretion. Mm-hmm. So pag ang kaso mo qualified theft, Theft. dapat mo yang pag na-discover mo na personally na he committed the crime. Mm-mm. Pwede mo yang munang ilagay diyan sa loob ng condominium mo within for as long as it will not exceed the 36 hours time. And how many days is that? 36 hours. Mm-hmm. In one day, there are 24 hours. Yes. So it's almost a little less than 1. 2 days. Okay. Okay? So 2 days. So I have until 2 days na bigay mo sa akin. Otherwise, pag hindi mo binigay sa akin yan, susumbong kita sa police or I will arrest you and then bring you to the nearest police station. Okay. And that will fall under the rules of criminal procedure. And what is that? That is what you call a citizen's arrest. Even if I'm not an authority, but if I have caught you stealing my personal property, Ninakaw mo. then that is what we call The city's... flagrante delicto. Oo. Sa criminal law, flagrante delicto yan. Caught in the act, nakita kita, kinukuha mo yung gamit ko eh. Oo. Or kaya, nalaman ko na kinuha mo yan. So you have just committed the crime of qualified theft. Kaya hinihingi ko yung mga kinuha. Oo. And pagdating sa ganon, pwedeng citizen's arrest. At dahil that is considered naman sa law, hot pursuit yun.
kinukuha mo yung yung gamit sa kanya, hinuli mo siya, and then you need to deliver that person who just committed the crime Mm. immediately to the judicial authorities, not necessarily the police, Mm. but to judicial authorities within 36 hours. Mm-mm. Ang sabi niya, January 17, dinala siya January 19. Mm. So hindi natin alam kung exactly how many hours bago siya dinala ni Rian at ni Michelle D doon sa presinto para isurrender doon. So since there was a citizen's arrest here, which is allowed by law actually, kaya nagkaroon ng inquest. Pag sinabing inquest prosecutor, ang ibig sabihin niyan, na-arresto yan ng police o ng isang private citizen without a warrant of arrest issued by a court. Dahil he was caught in flagrante delicto or in hot pursuit, yung sinabi ko kanina. Pag gano'n, kahit wala, yan yung tinatawag na warrantless arrest. Malamang yun ang ginamit ni Rian at ni Michelle D. Ngayon, ang question, dinismiss for technicalities. Kasi ganito yan, pag nagkaroon ng within a few hours or within 12 hours or 24 hours, biglang papasok ang inquest pag ginulong yan. O, ilabas yan, magkakaroon ako ng inquest dito. Inquest, ibig sabihin, pagdinig, no, for someone who was arrested without a warrant. So si prosecutor, si inquest prosecutor will now then conduct the hearing. Tichikin niya yung yung requirements na sunod ba yung warrantless arrest, blah blah blah, lahat yun. Pag nakita ng fiscal teka, meron kayong hindi na-comply, i-release yun. Okay. That is considered dismiss yung kaso. Kaso. But it does not stop the complainant, from filing again, no, a complaint for the same crime, no, committed so by pwede the pa accused, rin. qualified theft. And now this will go through the regular process of preliminary investigation. Ayan yun. Okay. So, dito, ang tanong ko ngayon dito, ilang oras bago dinala ni Rian yung driver niya pagkatapos niyang malaman na ninakawan siya? Yun, baka may lumagpas ng ilang oras. Kaya na ni-release yung driver. More on technicalities to Kaya siguro, hindi natin alam pero gumagawa lang tayo ng sitwasyon dito. Kung lumagpas do sa 36 hours, no, delivery, kasi sabi ng batas, the person found to be committed or has just committed the crime must be delivered immediately to the judicial authorities. Immediate. So, may interpretation ng Korte Suprema dyan at meron na din tayong specific number of hours kung kailan dapat i-deliver. Paano kung kinuwenta ng inquest at 38 hours na to? Ayun lang, attorney, nagkaroon ng doon. Lumagpas ka na sa 36 bago mo dineliver. Teka, invalid to. So, siya partner. I-release yan. So, ang gagawin ni Rian dyan, file a new complaint for qualified theft. Nag-file ba siya? Yung counter naman kasi dito, pag sinampahan mo ng qualified theft, normally, nangyayari to sa tunay na buhay sa mga kaso sa husgado. Pag sinampahan mo ng qualified theft, ang sitwasyon ay katulad yan na hindi mo pinalabas ng bahay. Kasi ninakawan ka. Tapos hindi mo na isumbong sa pulis. Lumagpas yung 36 hours. Then you may be held liable for serious illegal detention because kapag lumagpas yung 3 days, tapos sinaktan mo pa, and then siya potential na nag-commit ka ng serious illegal detention. Ayun, so more than 3 days dapat. Pero depende pa din yan. Technicality sa computation ng mga involved dito kung lumagpas ba talaga ng 3 araw. Di ba? Talaga bang dinitain ka dyan? Di ba? Yun yung mga tanong dyan. Tapos sinasabi mo ay ginulpi ka. Yung mga sugat mo ba, nandiyan dyan, nagpa-medical legal ka ba?
O kung tumalong ka doon sa 39th floor, Taas nasabit nun, ka doon partner, sa ah. 20, Oo. oh, Di ba? 39th floor, tapos Oo. sumabit sa 25th floor, May, asan yung may, sugat may mo? rope pa, Di ba, may... siyempre, sumabit ka sa kable, ba, ang taas ng impact nun. Paano partner kung walang, let's say, halimbawa lang partner, this is the scenario, walang maipakitang medical legal, hindi siya nagpaganon si driver. Pag nagdedemanda ka, sabi nga natin, dapat meron ka solid backup ka Nako. by solid, strong evidence Mm. para may maniwala sa iyo ang huwes at ang piskal, no? Kapag nasa prosecutor's office pa lang yan. So pag wala kang ebidensya, paano mo mako-convince ang piskal na merong probable cause? Ah. Tumalong ka kamo sa 39th floor, Dumapa daw. bumagsak ka sa 25 Dumapa daw siya sa kasi sumabit ka sa kable. Oo, sa mga, may mga Asan yung sugat mo sa kable? Oo. Taas nun, partner, Dapat ah. meron ka sugat sa mukha, sugat sa Oo. braso. Kung ginulpi ka, nasan yung black eye mo? Kung pinagtatapakan ka na may suot na boots, asan yung mga galos mo? Nakakita na ba kayo ng sapatos ng military o ng boots? Oo. Kapal-kapal ng ilalim yan. Pag pinadyakan ka niyan, sigurado magayan. Yun lang. Dapat nagpa-medical legal talaga, partner. Dapat siya may medical legal yan. Hindi Partner, natin parang, alam kung meron siya. I don't know if, sa akin nagto-throwback yung isang komedyante sa isang noontime show. Alala mo yon? Correct. Si Bong Navarro. Oh. Di ba, Ang lawyer yata dito pareho eh. di ba ganun partner yung ginawa na, Yes. Yun, kitang-kita. Nung nagsumbong si Bong Navarro sa Oo. police, sa NBI, kitang-kita mo ginulpi siya talaga even without a medical legal. oo, Diba? oo. Pasag yung mukha ni Bong eh. Tapos yung katawan niya talaga, may ang daming pasa dito, O, di ba? na-hospital siya oo. Kitang-kita. So, nagpa-medical legal siya. Pero actually, even without medical legal, nakita mo sa video, wasak-wasak yung CCTV, mukha eh. oo. Bukol-bukol eh, di ba? Oo, Halos nag-trending hindi mo yun. makilala si Bong Navarro at that time. Ganon din dito sa driver. Sana nung nagsumbong siya sa NBI, immediately sinabi niya sa NBI, sir, may medical legal naman dito, di ba? May doktor kayo. Baka naman pwedeng pa-issue na ng certificate that will serve as one of my evidence Oo. if ever magsasampa ako ng reklamo para ma-determine talaga na may probable cause dito. Pero kanina, pinakita siya sa TV, Oo, sa oo. news. Oo, yung ganito lang Wala yung naman, salita ang niya. una kong tiningnan yung mukha at yung braso. Okay. Partner, May nakita ka ba? hindi ko masyadong naaninag partner na may nakita akong mga Wala ganun akong nakita black eye. Partner, paano kung nagreklamo siya? Halimbawa lang, gumaling na yung mga sugat, naghilom na, ganun. It cannot be healed within a couple of hours. Yung gulpe, Oo. nung kabataan ko, nakipag-away din ako, may black eye ako, more than 1 week yung black eye ko. Dapat wala, no, partner. Talaga noon pa ganun ka, no? Dapat yan immediate, no? Tapos sana yung abogado niya, in-advise na din siya. Hindi lang natin alam kung may medical legal, pero kanina, ini-interview sa TV, wala akong nakita ewan ko lang kung maganda yung angulo niya sa camera na hindi nakita yung mga... Kasi hanggang dito lang yung pinapakita, partner eh. The best evidence there is the CCTV camera. CCTV talaga. Yung CCTV, definitely condo yan eh. Yung hallway at common areas dyan, may CCTV yan eh. So, yun eh, isa sa pinaka-the best. Para ma-compute mo na din kung yung dinitain siya doon, saka nung nilabas siya, papunta ng presinto, doon makukumpit mo yung number of hours eh. O detention. Kapag yun pumasok sa within 36 hours, walang illegal detention. Kasi kapag ganito yan eh, kapag light offenses like simple theft or slight physical injury, within 12 hours, you need to deliver the person to the judicial authorities kung wala kang warrant, nag-citizen's arrest ka. Ngayon, kung medyo punishable yan by correctional penalties, so yung nasa gitna ka lang, no? Palagay mo, qualified theft, but the amount is not that big, so bailable. So within 18 hours, you need to deliver that person to the judicial authorities. But if it
if it is a qualified theft involving millions of pesos, abay, non-bailable yan. So, you need to deliver that person within 36 hours. Di ba? 12-18-36. Yung pinaka-serious crime of qualified theft dito sa kaso na to ay 36 hours. Dapat si Rian Ramos dinalayan niya yon doon sa pulis. Makikita mo ngayon yan doon sa CCTV. Oo. From the time he was arrested by a private citizen, nilagay doon sa hinanapan, kinapkapan. Siyempre, merong mga magre-react yan, no? Oo. Hanapin sa mga gamit niya. Siyempre, may squabbles yan. Lalaban yan, di ba? Siyempre, kung ako'y ninakawan, lalaban ka, ayaw mo pakita yung ninakaw mo sa akin. Baka masusuntok ko din yan, definitely, di ba? Oo. Ninakawan That's ka eh. normal Dinidepensahan mo yung sarili mo. Oo. That is actually considered as self-defense eh. Di ba? Nasa iyo yung property ko, ayaw mo ibigay eh. So, ganon. So, within 36 hours, dapat nilabas mo yan. Nakipag-coordinate ka na sa police. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your